Nagsalita na. Kung meron man akong kilala na talagang ano, pero sa lahat ng lawyer, ito si itong si Attorney Larry Gadon, hindi siya panatiko. Oo. Kasi matalino 'to eh. Hindi siya panatiko. Loyal lang talaga siya. Mm. Loyal, pero hindi siya katulad ng mga nung mga panatiko. Yung mga panatiko lahat na lang. Lahat na lang hanggang sa siguro pinsan ng pinsan. Oo, loyal sila. Si Secretary Larry Gadon, nagsalita na rin. Alam niyo mga kotsero, sabi ang mga loyalist, tahimik lang talaga yan. Pero kapag basta wag niyo lang kakantiin si Apo Lakay. Oo, wag niyo lang kakantiin si Apo Lakay kasi siya talaga yung kumbaga kung merong core, yung core ng mga loyalist, yung as in talagang puso ng loyalist, si Apo Lakay yun. Siya talaga yun. Wala nang iba. Wag niyo lang siya kantiin. Oo. By extension, yung mga anak niya, etc. etc. Siyempre, huwag niyo sila kakantiin. Yung first family, wag na wag yung papakialaman yan. Pinantulan, kinante ni Sara Duterte. Oo. Ano nangyari? Eto na. Eto na. Nagsalita na. Oo. Oo. Nagsalita na. Anong sabi? Ipadeklara na raw na incapacitated si Sara. Incapacitated na raw si Sara, guys. Oo, dideklara na raw siyang incapacitated. Yun ang sinabi ni Papa Sec, Larry Gadon. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, si Papa. Kaya siya Papa Sec. Kasi Presidential Advisor on Poverty Alleviation. So, Papa. Si Papa Sec Gadon, on Wednesday, suggested to members of Congress that Vice President Sara Duterte can be removed. O yun, dapat daw tanggalin na siya from her office via declaration that she is incapacitated over her statements of distancing herself from the Marcos administration and wishing to cut the head of the president. Ito yung sinabi niya. Kamakailan lamang ay ako ay nagbigay ng suhestyon sa Makabayan Black na wag muna nilang ituloy ang impeachment proceedings na kanilang binabalak against Vice President Sara Duterte. Dahil ang sabi ko, meron kayong sapat na dahilan at ako'y naniniwala sa inyong karapatan na ito ay ihain ang impeachment proceedings. Kaya lang, wala ng oras dahil mag-i-eleksyon na at magkakaroon na ng Christmas break at malapit na rin namang mag-adjourn ang Kongreso. Kaya ang aking suhestyon ay sa susunod na Congress na lamang ninyo, ihain ang anumang plano ninyo ng impeachment case against VP Sara. In fact, Dalawa ang maaring paraan upang siya ay maalis sa pwesto bilang Vice President. Alalahanin natin na aside from impeachment, alalahanin natin na pwede siyang tanggalin ng Kongreso sa pamamagitan ng pagdeklara na siya ay incapacitated. Dahil kasi ang role ng Vice President sangayon sa ating konstitusyon ay to assist the President in his performance of duties and to perform such other functions that may be assigned by the President. Paano siya makakapag-assist sa Presidente kung siya mismo ay dinideklara niya sa sarili niya na hindi na siya makikipag-cooperate sa ating Presidente, hindi siya tutulong, and in fact, ay iniisip pa nga niya, ini-imagine niya na gusto niyang pugutan ng ulo ang ating Presidente. So, yung role, yung function na binibigay ng ating konstitusyon na for the Vice President to assist the President and to perform such other functions that may be assigned by the President, hindi na mangyayari yun. Sapagkat inilayo niya ang kanyang sarili doon sa role na yun. She made herself incapacitated
by those statements and by these actions. So therefore, pwede siyang ideklara ng Kongreso na incapacitated siya, na hindi na siya pwedeng maging Vice President. At pag nangyari yan, sino ang pwedeng pumalit sa kanya? Sangayon sa ating konstitusyon ay ang Senate President ay pwedeng maupo na Vice President. At meron pang succession yan. Kaya ako, ang aking suhestyon sa Makabayan Black ay i-consider nila ang dalawang pamamaraan upang matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Anyway, hindi na rin naman siya nakaka-function ng gusto at wala na siyang plano na makipagtulungan sa ating pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ngayon ay idiniklara na niya ang kanyang sarili na talagang hindi na siya parte ng administrasyon. Kaya ako ay nagbibigay lamang ng suhestyon sa inyo sapagkat ang bagay na yan ay ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan. Kaya pag-isipan ninyo mabuti ang aking suhestyon at ito ay pag-aralan. Maraming salamat. Yun yung kanyang suggestion. Oo. I-declare na siya as incapacitated. O, take note ha. Hindi po sinabi na mentally incapacitated. Bakit? Kasi kapag mentally incapacitated, ibig sabihin nun, kailangan mo pa ng proof na siya ay ganon. Yung mga ganyan, psych evaluations can go both ways. It can go for you, or for Sarah, or against Sarah. It will really depend on the psychiatrist. Tsaka kung gaano ka-epektibo yung kanyang assessment tool. At depende rin yan sa kung ano yung depende rin sa tool kasi maraming klase ng assessment tools ang mga psychiatrist. Depende sa kondisyon na kailangan mong tawag dito, yung kailangan mong alamin o ma-diagnose. So halimbawa, iba yung assessment tools for personality disorders. Iba yung assessment tools for tawag dito para sa mga personality disorders, psychological disorders or psychiatric disorders. 'Yon. Iba-iba yung tools noon. So, it can be kapag maling tool ang ginamit, hindi mo makukuha yung gusto mong resulta or hindi mo ma-determine yung tamang resulta. Kung psychologically fit pa ba siya sa kanyang role bilang vice-presidente, ibang tools ang gagamitin doon. At saka baka battery of tests pa yun. Hindi ito katulad sa mga, baka sa inyo, meron na nakapag-take ng neuro exam sa LTAP, sa license to own and possess a firearm. Tawag dito, hindi siya katulad doon. Kasi doon, di ba, parang essay type lang, susulat ka lang, anong gagawin mo, ganyan-ganyan. How would you react in a particular situation? Ganyan-ganyan. Hindi siya ganun kasimple. Hindi madedetermine yung kanyang psychological fitness ng basta-basta. Yun lang. Pero kung sasabihin na, tawag dito, kung sasabihin na ng Congress na dahil idiniklara niya ang kanyang sarili na hindi siya magpa-function bilang vice-presidente at siya ay kumbaga she will do whatever she wants. Gagawin lang niya kung anong trip niya at hindi na siya mag-a-assist sa presidente. It could possibly result or force Sara Duterte to resign. Pwede siya mapersa mag-resign. Tapos kung lalabas pa na may impeachment proceeding siya, tulad kahapon, di ba, nung sinabi ni Trillanes kahapon. Sabi niya, may mga ebidensya pa raw sila sa korupsyon ng mga Duterte. Nagulat nga tayo kahapon kasi ang nabalita lang ay isang bank account sa BPI dyan sa Makati. Isa lang. Isang bank account. Malaman-laman natin kahapon, sabi ni former Senator Trillanes, 5 pa raw yun. 5
Aabot daw ng bilyon-bilyon ang dumadaang pera sa kanila. Imagine, abot ng bilyon-bilyon. Grabe naman kakurapan yan. Tapos ang matindi pa doon, mga kakotsero, yung pera kasama sa mga associates na nagbibigay ng pera ay isang known drug lord. Yun lang. Kala ko ba galit sa droga tong pamilya na to? Dahil hindi pa naman na ilalabas, let's treat it like let's take it with a grain of salt. Kumbaga, hinay-hinay lang muna tayo sa pagpapaniwala. Pero siguro, knowing the track record of former Senator Trillanes, nung una niyang kinuwento sa atin si Leonardo, swak na swak eh. Di ba? Nung una niyang kinuwento si Leonardo, swak na swak sa sa description eh. Oo nung kinuwento si Leonardo sa atin, una niyang kinuwento sa atin yan eh. Sa live stream natin, sabi niya, meron silang bagman. Ang pangalan ng bagman na yan ay Colonel Leonardo ng Napolcom. Ay! Tapos ano nangyari? Nagsalita si Garma a few months later. Ay, oo nga, may Leonardo ka sa Napolcom at saka ang bagman. Diyos ko. So, mga kutsero, merong, there is what do you call this? A color of truth doon sa sinasabi ni former Senator Trillanes. Tumama siya dun sa isa di ba? Pero ito nga sa punto de vista naman ni Papa Sec Gadon, iba naman yun sa kanya. Ang sa kanya naman yung kanyang pagiging tawag dito, assistive of the president or yung pakikipagtulungan ba sa pangulo. Tinitingnan ko kanina yan, hinanap ko sa Constitution. So, the Vice President may be appointed as a member of the cabinet. Such appointment requires no confirmation. Since ayaw na niya maging supportive, ayaw na niya tumulong, let's see. Although I will confirm this with Papa Sec kasi may provision din na pwede lang ma-remove ang Vice President. In the same manner as the President. So, meaning impeachment. Kapag na-impeach si Sara, perpetual disqualification for any office. What if may person na di natin alam magkasama na naman sila sa event, napilitan silang magsama sa isang event, or nagdrama si Sara, sabi niya hindi okay na kami, bati na kami, tapos all of a sudden sa isang event biglang may nangyari kay presidente. Tapos, yun pala, orchestrated naman pala ng Vice President. Pwede mangyari yun. So, actually, in this context pa nga, national security threat pa si Sara. Kasi hindi natin alam kung anong Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak niya tsaka sa utak ng pamilya nila. Malay ba natin? Diba? Nakakatakot kaya yun. Malay ba natin? Di ba, may chismis nga doon kay May chismis nga kay, hindi pala chismis. Isa sa mga accusation ng war on drugs, yung pinapatay yung mayor ng Batangas. Pinapatay daw dahil daw na, drug lord. Nasa plug ceremony. Ini-sniper. Plug ceremony lang yan. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip nitong mga ito At alam nyo, mga kutsero, pag ang aso, tanawan, na si Mayor Halili, kapag ang hayop, nako-corner, nangangagat. Kahit anong hayop yan. If I go down, I'll take you down with me. Baka ganun ang drama niya. If I go down, I'll take you down with me. Mutually assured destruction. Ganun. Baka may ganun siyang drama. Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung ano yung mga bagay na alam niya. Bakit? Dahil kay Amy. Dahil kay Amy Marcos, hindi naman natin alam Hindi natin alam kung ano yung mga sinabi
ni Amy Marcos kay Sara tungkol sa pamilya nila. Eh, yun ng sheriff ng court eh. Di ba? Papunta pa lang daw siya, pinagpaplanuhan na niya suntukin. Papunta pa lang siya. Papunta pa lang siya dun sa, tayo ito, lugar kung saan nangyayari yung demolition. Ang kwento niya, pinagpaplanuhan na niya. Pagdating ko doon, susuntukin ko yun. Ay, suntok nga. Sheriff ng court yun. Officer of the court yun, guys. See? Ang balita ko nga, sa sobrang takot nung nung sheriff na yun, dumipat ng Manila eh. Baka dahil sa kanya, may mangyari pa sa presidente, hindi natin alam. Legit, natatakot ako pag naging presidente si Sara. Baka isa-isahin kami. pag naging presidente si Sara, alis ako Pilipinas. Legit. Punta ako States, magpapa-asylum ako doon. Legit. Magpapa-asylum ako doon. Alam naman natin track record ng mga Duterte. Baka mamaya, nasa drug list na ako, di ba? Kahit hindi naman ako nagda-drugs. Baka mamaya, nasa drug list na ako, di ba? Hindi natin alam. So, yun. So, parang, di ba, balik lahat yun eh. Balik lahat ng Pogo. Andyan na naman ang China. Andyan na naman yung mga patayan sa kalsada. Di ba, parang, legit. And, agree ako sa sinabi ni Sekga doon. Dapat hindi na tayo nagdi-delay. We should not be delaying the impeachment or the declaration of incapacity. You know why? Alam niyo, kutsero, kung bakit. Kasi, ang concern ko talaga, primarily, ito, dahil dun sa issue ng confidential funds. I would prefer, kung ako tatanungin, I would prefer an impeachment. Ayoko lang siyang matanggal sa pagka-vice-presidente, tapos babalik siya ng Davao City. Pag may mayor siya, doon niya itutuloy yung mga kalokohan niya. Di ba? They should be removed completely from the national scene. And yung mga taga Davao, kung gusto nilang ihalal pa yung si Sara, bahala sila. I'll see all of you later sa ating pong next Coach Jarrett Live. Alright? God bless everyone. And see you in our next live stream. Alright? Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?